And habang hinihintay po natin si Alright, Mentor amazing Marlon. morning. Ayan, loud and clear po ba tayo? Paki-type 1 kung naririnig po tayo, type 2 kung hindi. Ayan, okay. So ayan, amazing morning. Thank you so much, Mentor Joe. Ayan, for introduction and thank you sa ating Mentor Arian and Mentor Mike and sa pag-i-invite sa atin dito sa inyong uh, Jumpstart 2025. Okay? So for me, it's a privilege na malinya sa mga na-invite ng Team Titans kasi ang Team Titans isa sa mga talagang institution na okay pagdating sa organization no dito kay IM Worldwide. Okay? So I hope na loud and clear tayo. Ayan. At hindi tayo choppy. Paki-type IM kung loud and clear naman tayo, no? Kasi medyo, I think, nagahang yung iba, pero I hope na, ayun, ayan, clear naman. Ayan, so para po sa mga first time tayo na makilala, I know marami din tayong mga new members, no? Lalo na nitong nakaraang taon, sobrang dami ang nag-sign up, newly member. So, sa mga Ayan, sa mga new member po natin, no, my name is Marlon Santos. So, I've been in the industry of network marketing since 2011. I started when I was 15. Ito yung itsura ko po before. Ayan, kasamahan po natin mag-network before sila Mentor Arian, ayan, sila Coach Mike, Mentor Jean, ayan, sila Mentor Kat, and Mentor May. Ayan, so, hindi pa yun kay I Am Worldwide, okay? So, background natin, hindi po tayo nakapag-college, no? So, ibig sabihin, high school graduate po tayo. Hindi tayo proud doon, pero kung nagawa ng high school graduate maging successful sa negosyo na to, definitely, kayang-kaya mo din. So, ibig sabihin, pinapatunayan lang na yung business natin ay walang requirements para ikaw ay umasenso, no? Kumbaga, equal chance of opportunity. So, I'm 29 years old right now. And I was awarded ng ANSE as Most Inspiring Story noong 2017. So, doing I Am Worldwide, ito po yung na-build natin na organization. We are the founders of TFL. That's the team of my wife, Lions Worldwide, and sa atin po ay Team Focus Worldwide. Ayan, so two independent team po kami, mag-crossline po kami ni Mentor Mitch, pero nagawa po natin makapagpalaki din ng network. Okay? So in our organization, these are the people na naging sports car achievers no sa team natin. So far we have 10 sports car achievers. Ayan, nandiyan yung kapatid ko, yung mga leaders natin na iba from Kuwait, iba mga OFW, karamihan sa kanila for good na dito sa Philippines. Ayan. And ito yung mga sample na kinikita natin doing I Am Worldwide Business. So this was August last year, last year, noong 2023. September 1.1, October 1.1, November 985, December 1.9, ito last year lang, 3 months ago, 1.3, kasama Unilevel. Ito this coming December, last month lang, hindi pa nasama yung Unilevel, 1.7 million. So yun yung potential nung negosyo na ginagawa natin. You can really earn 7 digits no sa negosyo na ginagawa natin. Alright? So aside from that, dito natin natupad yung one of our dream no na magkaroon ng sariling bahay at lupa kasi for how many years nangungupahan lang tayo no wala tayong sariling house and lot. So 1 year doing I Am Worldwide nakapunta tayo ng 2-story house and lot sa Bulacan. Ayan, because of this business, yung isa sa mga pangarap natin magkaroon ng sariling coffee shop natupad din, logistics, and property. Ayan, sa Nueva Ecija. So aside from that, ayan, dito rin tayo nagkaroon ng mga sasakyan, okay? So dito sabi nga kay Am, hindi na pag-uusapan kung magkakakotse ka. Ang pag-uusapan dito, ilan ang magiging kotse mo. So ito yung naging unang kotse natin sa negosyo, yung Chrysler 300C. Ayan, BMW, after 12 months doing the business, isang SUV, tatlong libreng Honda City. Ayan, 4th anniversary ni Ayam na ilabas natin yung Corvette C8 Stingray worth 13 million pesos. Ayan, and then itong 7th anniversary ni I Am Worldwide na ilabas natin yung worth 30 million pesos na sasakyan, McLaren 720S. Okay? So, and then dito na po tayo nakatira sa ating
dream house, isa sa mga pinaka masasabi natin na from 2-story ngayon to 3-story, tapos may sarili pang swimming pool. Ayan. May swimming pool, fully furnished, naka-interior design yung buong bahay. Okay? So, the worth of our house, nasa 56 million ang total cost, kasama yung gamit. Okay? Tsaka yung pa-interior. So, hindi yan magiging posible kung hindi kami nagtulungan ng aking, ayan, partner in life. Okay? Si Mentor Michelle Santos. Okay? So, siya po ay nakakilala kami dito kay I Am Worldwide. Dito na lang kay I Am Worldwide year 2017. Dati, taga-abot lang siya ng award. Okay, she was invited to be an usherette. 2.5 lang yung sahod niya dyan, and then she got interested to do I Am Worldwide business. Ayan, before, ito yung tinitirhan nilang bahay. Okay, tagpa 500 pesos lang sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasi kung isipin mo, parang talaga ba nagdaan ba yung mga top mentors sa ganyang kahirap na buhay? Yung tagli 500 na inuupahan, yung halos yung CR, di mo masasabi kung CR ba talaga. Yes po, kasi isa sa mga best friend niya nung high school, na diamond na rin ngayon, si Mentor Jen Montano, okay, ay naka-witness po ng buhay po niya, no, ni Mentor Mitch. Yan po before yung tinitira nila. And then, nung na-invite siya dito, imaginein mo, equal chance of opportunity, no? Kumita siya 7-8, 27,000, 100,000. That time, nag-Sapphire Elite Executive siya first month doing I Am Worldwide. Then she got decided na i-full-time na yung negosyo natin. Okay? So, nagkaroon kami ng baby year 2018. Ayan. So, syempre 2019, that time, focus pa siya sa pag-aalaga ng anak namin. Pero ang good thing with I Am Worldwide, once talaga nakabuild ka ng network, kahit na busy ka na sa personal life mo, pwede ka pa rin niyang bigyan ng income. So, yan yung mga kinikita niya before. Ayan. So, napakalaking help talaga kasi dalawa kaming kumikita. Kaya, yung results natin extraordinary din, no? Ayan. Nung pagbalik niya sa pagna-network, nag-Ruby siya, nag-Emerald, and Diamond Elite Executive na din. Okay? So, nagpa-incentive si I Am Worldwide ng free Birkin. Isa siya sa mga unang nagkaroon ng Birkin. Kasama niya sila Mentor Arian. The worth ng bag is worth 1.2 million. So, imaginein mo, possible pala na magkaroon ka ng 1 million na bag sa negosyo, pero maganda, libre. Diba? And mga sasakyan, ito po, yung Honda Mirage, yan yung first car incentive niya. Sumunod yung Civic, fully paid. City, fully paid. Honda City, fully paid. And Montero Sport, fully paid. Hindi naman yan kayang i-drive lahat ni Mentor Meet. So, kinonvert na lang sa cash. Naka-fully paid po tayo ng Porsche Cayman. Ayan, naka-name po sa kanya, Ann Michelle Santos. Pero syempre, hindi pa yan yung pinaka final na pinaka-ultimate car dito kay I Am Worldwide. Kasi ang pinaka ultimate car mo talaga dito is minimum talaga Lamborghini, McLaren, yan talaga yung ultimate car mo. Okay, doon ka papunta. Kaya 6 years doing I Am Worldwide, ayan po, no, na-level up niya yung kanyang sasakyan to pink Lamborghini Huracan. Okay? And incentive from the company, itong yung Blue Watch, no, worth 1.9 million niya sa 1.2 million niya, nag-add na lang po para ayan, mas maraming diamonds. Okay? So, masarap po dito. Ayan, this coming month, meron ulit tayong another luxury incentive from the company. So, talagang spoiled na spoiled ka dito sa kumpanya na to, no? Pag hinataw mo to, talagang nag-rank up ka, no? Kumita ka, yung mga gusto mo, no? Yung mga kumbaga tinatawag natin na wants, no? Hindi lang yung needs yung kayang ibigay sa iyo ng kumpanya, even yung wants natin, okay? So ayan, and ito yung billboard, 'di ba? Kumbaga parang mabubuhay naman tayo kahit walang billboard sa EDSA, kahit wala yung mukha natin sa EDSA, pero sobrang generous ng company, no? Ayan, nagpa-billboard siya, and we are so blessed because we are under the leadership of the overall top 1 earner of our company, which is Mentor Shirley May Sibulan. Okay, so kagaya po ni Mentor Arian and Coach Mike, direct po tayo ni Mentor Shirley May Sibulan, and soon makikita na po natin yung mukha ni Mentor May sa part na to. Okay, papalitan niya si Heart, meron siyang solo billboard as she become our first ever Crown Diamond. Okay, so patunay lang talaga na alam mo yon na yung mga possibilities, no, pinapakita na sa atin ng
kumpanya natin. Okay? And ang ating mga mentors. Ayan. So, ayan po yung mga top mentors po natin. Ngayon, dyan din sila Mentor Claire, di ba? Sila Mentor RJ. Ayan, karamihan din dyan, mga Team Titans. Okay? Kaya, kung part ka ng Team Titans, no? Ayan, talagang blessed ka, no? Kasi yung mga mentors mo talagang mga achievers. Okay? So, ayan. Ngayon, yung pag-uusapan natin, it's about ayan, so yun yung mga naging result natin. Mastering the edification process, okay? So, yung negosyo kasi po natin, kailangan po talaga niya ng ma-master natin yung tamang etiquettes, no? Yung tamang kumbaga yung tamang culture, very important kasi yun. Kasi ako naniniwala in every organization, in every industry na papasukin mo, talagang meron talagang culture na kailangan ikaw yung mag-a-adjust. No? Say for example, do we have OFWs here? Can you type kung saang bansa kayo ngayon? Nakastay or saan kayo nag-work? Saan kayo alam mo yun, yung iba lang for good na. Ayan, okay? So, ayan, marami sa atin from Italy, from France, from Paris, di ba? So, kung di ako nagkakamali, ang spaghetti dyan hindi matamis. Tama ba? Okay. Hindi kagaya dito sa atin, matamis ang spaghetti. Di ba? So, kumbaga, mag-a-adjust ka din, di ba? Kumbaga, parang iba talaga, sa Canada, ganun din. Grabe din yung lamig, di ba? Alam mo yon yung dito lang sa Pilipinas kapag ka bare months na, lamig-lamig, kumbaga mag-a-adjust ka din di ba? May Singapore, may Taiwan. Ayan, for sure may mga taga Middle East din, tama ba? Okay? So sa Middle East, grabe din doon, hindi ka pwedeng mag-short ng maikli, 'di ba? Alam mo 'yon, kumbaga may mga culture din talaga na kailangan mong mag-adjust. I think sa ibang bansa like US and Canada, hindi uso doon yung nangungupo, pangalan lang ang tawag sa mga matatanda. So alam mo 'yon, kumbaga ganun din sa kumpanya na papasukan mo, ganun din kay IM Worldwide. May culture din kasi na nag-exist dito na proven na kailangan mo din gawin, kailangan mong sundan, okay? Para kung ano yung mga naging resulta ng top mentors mo at kinalagyan ng top mentors mo, 'di ba? Ganun din yung makukuha mo, alright? So, overview. Ayan, the edification process is a fundamental aspect of building trust and credibility in network marketing, no? It involves showcasing the strengths and expertise of your upline or mentor to potential prospects, thereby establishing their authority and reputation. In this training, we will delve into the importance of edification, how it can benefit your network marketing business, and the steps involved in implementing an effective edification process. Okay, by the end of this training, participants will have a clear understanding of the importance of the edification process in network marketing business and be equipped with practical strategies to effectively edify their team members. Okay? Ayan. Okay, so tanggal lang natin. Okay. Alright? So, ito yung isa sa mga rules sa kumpanya natin and sa negosyo natin. Actually, sa industry natin as a whole. Ang tawag dito is the ABC rule. Okay, ibig sabihin ng ABC rule, A stands for advisor, B is for bridge, C is for your client. Okay? So, ngayon, sa lahat ng mga trainings, ito po yung mapapansin mo na may salitang rule. Okay? Usually kasi 'di ba kapag ka mga training IM5, 'di ba, mga ganyan, binibigyan ka ng options, tama ba? May options ka kung gusto mong gawin sa pag-i-inviting, pwede ka mag-offline, pwede ka mag-online, may choice ka. Pero ito kasi yung ABC rule, wala kang choice men, okay? Pag sinabing rule, batas siya. Okay? So, whether regardless of your status, regardless of your age, regardless of your background, you have to follow this. Okay? Para magkaroon tayo ng magandang system and smooth na culture sa organization. So, are you familiar with the word T-up? Okay? So, galing yan doon sa parang sa golf lang. 'Di ba? Ito, this one, ito yung tinatawag nilang T.
'di ba? So ginagamit 'to para mas okay madali na makapag-swing ng golf, no, sa pagpe-play ng golf. So kinakailangan 'yon. So sa negosyo natin, napaka-importante po ng tee up. Yan yung mga pag-uusapan natin, ano yung proper na pag-tee up, ano yung tama na way ng pag-e-edify ng mga mentor. So again, we have a culture sa negosyo natin na kailangan natin gawin. Okay? Kailangan natin i-observe. Alright? So what is a ABC? Okay? ABC stands for advisor, bridge, and client. Okay? So sino ba yung advisor? Yung advisor, pwede yung mentor mo, pwede yung presenter, yung mga nagpe-present, yung nag-IBP speaker, pwede yan yung cross-line mo. Okay? So for example, napansin ko nung Monday, ang speaker ninyo si Mentor Jem Earl. So, si Mentor Earl, cross-line yon. Yung sumunod na araw, I think Mentor TJ ata. Tapos tayo, crossline kami, no? Hindi tayo magkalinya. Pero part kami ng advisor. Either way, makakatulong yung mga crossline sa binibuild mo na organization. Kaya ayun, very important din talaga na you have relationship, good relationship with your cross lines. 'Di ba? Bakit? Kasi darating yung time na or madalas, no, yung mga downline mo mas may nakikinig sila sa ibang tao kaysa sa 'di ba? Kasi doon papasok yung pagtagal-tagal, yung tinatawag natin na too much familiarity. Sino po dito na experience na yun sa downline nila? Can you type 3? Yung feeling mo yung mga leaders mo, ano ka na, kumbaga parang, ay, andyan naman si upline. Ay, kasi kaya yan ganyan, kasi para kumita siya. Ay, kaya yan ganyan, kasi wala naman siyang choice, downline niya tayo, kaya tayo tinututukan. Kaya tayo mini-mentoring. So, too much familiarity. No, kapag nandyan ka sa ganyang part, very helpful talaga ng mga crossline. Kasi, ang mga leaders natin, syempre, pag naisip nila, oh, for example, ngayon, lahat ng sasabihin ni Mentor Marlon, wala naman siyang benefit eh. 'Di ba? Sa buong Titans community kapag naging malupit tayo after nating i-training. So kumbaga, parang pag ganun, all ears eh, yung mga downlines. 'Di ba? Most of the time, all ears yung mga leaders mo. Kaya hindi ka talaga makakapagpalaki ng malaking organization ng ikaw lang mag-isa. Alright? Kailangan mo talaga ng tulong ng mga tao sa paligid mo. And kami din mismo, talagang yun din yung dahilan kung ba't namin napalaki yung Team Focus Worldwide. Hindi talaga sa sarili kong galing eh. Hindi talaga kahit magaling ka, no? Ano eh, kailangan mo talaga eh. Parang nagpapalaki ka kasi ng anak dito eh. 'Di ba? Ang kasabihan nga sa pagpapalaki ng anak, it takes a village to raise a child, 'di ba? So ibig sabihin, ganun din sa pag-network, no? Kailangan talaga ng maraming tao na good right people na tutulong sa pagbi-build ng organization mo. So don't isolate your leaders, 'di ba? Ibig sabihin nun, kumbaga, pero syempre, you also need to protect your leaders kasi not everyone are healthy people, no? Ibig sabihin, may mga members din ng IAM na syempre kung may good influence, meron din tinatawag tayo na bad influence. Okay? So, I know you can agree with that. 'Di ba? May mga mentors na mali yung ginagawa. So, pag doon mo dinala yung downlines mo, baka yun yung maging tama. 'Di ba? So etong grupo na 'to, nag-a-underpricing, etong mentor na 'to, sinisiraan niya yung upline niya, etong tao na 'to mahilig mag-backstab, etong tao na 'to mahilig kung ano-ano yung sinasabing negative sa company and all. So pag dun mo dinikit yung downline mo, patay ka talaga, attrition ka ng malala. Kaya syempre, you also need to protect your leaders. Alam nyo, sila Mentor Aryan, Mentor Mike, tagal na rin nila sa industry. Alam na alam nila kung sino yung mga tao na makakabuti sa organization nila. 'Di ba? Kaya kapag may mga pinapakilala sa inyo yung mga mentors mo, ayan, talagang ano na nila yan, na qualified na nila yan. Okay? So, ayun, bukod sa mga crosslines, yung mga kasama natin sa kumpanya, 'di ba? Yung mismong company, advisor natin yan. Dapat alam mo yung edge ng company natin, kung paano mo kumbaga kung paano mo kailangan mo kasing ma-edify yung company natin para yung kausap mo or yung leader mo talagang mas mahalin niya yung kumpanya and
kumbaga mas maging proud siya sa kumpanya. So recently lang, nung Monday, ako yung naging speaker. I discuss why I am worldwide. Okay? So pwede mong balikan yon sa page ni I am, yung I am School of Wisdom and YouTube para mas alam mo yun, pag naaral mo kasi yun, I think yun din yung topic nyo nung ano nung Monday, 'di ba? Parang why I am worldwide. So mas magiging confident ka kasi, 'di ba? So kailangan alam mo din na i-build up yung kumpanya natin. And sobrang blessed lang talaga natin kasi ang hindi na mahirap i-build up yung kumpanya natin kasi talagang nakikita mo in action kung gaano yung BODs talagang kumbaga hindi sila humihinto para maging maganda yung kumpanya natin. Tama? Ano pa? Events. Alam mo, marami dito na naging resulta ng mga events. Okay? Type event kung ikaw ay isa sa mga resulta ng event. Meaning to say, yung na-attendan mo yung event, doon ka umataw after. Okay? So, ako kasi nag-start ako mag-network 15 years old. 'Di ba? Hindi naman ako ganun kahataw kasi kumbaga wala naman akong pamilyang binubuhay. Hindi ko naman kailangan magtrabaho, pinag-aaral naman ako ng mga kapatid ko. Pero nung naka-attend ako ng isang event, na nakita ko yung mentor ko na umakyat sa stage, kumuha ng award, nalagyan ng pin. Alam mo yun, yung parang nasa isip ko sarili ko na hindi ako para dito sa bangkuan na to. Hindi ako para dito na tagapalakpak lang. Dapat next time kasama ko na yung upline ko, awardan ako sa taas. So because of that event, na-inspire ako na maging achiever. Tama? Na-inspire ako na maging kagaya ng upline ko, maging kagaya ng mentor ko na, alam mo yun, mag-perform para ma-recognize at makapag-inspire din. So, because of those events, dun ako mas nilabas yung potential kasi nagkaroon ako ng goal na hindi lang basta kumita, kailangan maging part ako ng top earner ng kumpanya. Okay? So, kaya pag may mga events na kailangan marunong din tayong mag-edify ng events. Kailangan magaling din tayong mag-build ng events. Kasi sa totoo lang, mapapansin mo naman to eh. Um, sa mga top earners, so 'di ba? Makikita mo kung sino yung humahakot talaga sa mga events. Sila yung kumikita ng malaki. Sila yung nakaka-build ng maraming leaders. Tama ba? So, kaya pag may event, dapat ang mindset mo, ako yung may pinakamaraming hakot. Ako yung may pinakamaraming downlines, 'di ba? Kasi ikaw yung intentionally na gusto mo na mas marami pang ma-produce. Hindi yung ikaw yung magsasabi na, Mens, ang dami naman ditong ticket, pwede bang bawasan mo, bigay mo na lang sa iba. Tama? So yung ibang grupo, yung mas lalakas, hindi ikaw. Hindi yung team mo. Okay? So malaking factor to, at saka alam niyo po, darating din yung time mag-handle ka ng sarili mong event sa grupo. 'Di ba? Sobrang hirap po mag-manage ng isang event, lalo na pag malaking event. Okay, agree po ba yung mga nakapagpa-event na? Madali po bang magpa-event? Ayan, si Mentor Claire naka-caps lock pa. Ang dami niyo pong iisipin. From the venue, from suppliers, from the attendees, from yung susuotin, 'di ba? From yung mga guest invite nyo, ano pa, yung mga maglalabas, iisipin mo pa, 'di ba? Ano pa, ang dami yung isipin. Yung lights and sound, yung cameraman, yung SDE, ano pa? Ay naku men, hindi matapos-tapos, 'di ba? Halos hindi ka makatulog kakaisip kung paano magiging maganda yung event mo. 'Di ba? Tas ikaw, maghahakot ka na lang, yun yung trabaho mo. 'Di ba? Hindi yun mahirap. Yun yung pinakamadali sa lahat, yung magbenta ng ticket, mag-promote, yun na lang gagawin mo kasi hindi mo alam kung ganong kahirap mag-manage ng isang event unless ikaw na yung nagpapa-event sa grupo mo. Kaya nung nagpa-event ako, yung solo event ko sa team ko, doon ako mas lalong naging saludo kay Mentor May. Doon ako mas lalong humanga kay Mentor May. Alam mo yun yung sabi sa sarili ko na grabe hindi pala madali. 'Di ba? Kasi pagka ikaw hindi ko nagpapa-event, attend ka lang, pa-chill-chill ka lang eh. 'Di ba? Alam mo yung ang mo lang, maghahanap ka lang ng susuotin mo, tas attend ka, uupo ka na lang. Pero iba po kasi pala usapan pag ikaw ni nagpapa-event. Tama? Kaya i-maximize nyo. Pag may mga events yung mga mentors and leaders ninyo, no, mag-participate kayo kasi malaking factor din yan as a advisor, as an A sa ating community. And of course, syempre yung products, no? Tandaan nyo, yung products, yan yung dahilan kung bakit stable ang kumpanya natin. Yan yung dahilan kung bakit malaki ang uni level natin. Tama ba? Yan din ang dahilan kung bakit marami ang nagpe-pay in sa atin. Kasi company natin
product-based company. Ibig sabihin, hindi tayo kumikita dahil lang sa mga recruit, dahil lang sa mga napapapiin. Kumikita tayo because talaga may mga umu-order ng products, may nagre-repurchase, so you have unilevel and all. So dapat alam mo din kung paano mo i-tee up yung product. Aalamin mo talaga, 'di ba? 'Di ba up to yung tipong packaging, 'di ba? Kailangan mati-up mo 'yan. Grabe yung packaging po namin, 'di ba? Naka-emboss yung IM, 'di ba? 'Di ba? May budget, 'di ba? Yung paper bag, 'di ba? Alam mo 'yun, yung lasa ng product, yung mga certificate, 'di ba? Yung ambassador, yung billboard, yung mga testimony, kailangan alam mo paano mo i-edify yan para bibilhin ng tao. Ano nadudulot niyan, 'di ba? Sa kalusugan ng tao, yung mga product, paano sila iinom niyan, ano bang benefits niyan? Dapat alam natin din kung paano i-tee up or paano i-build up. And most of the time kailangan dapat na ma-market natin yan, na post natin yan. For example, o kanina nag-post ako ng ah kumain tayo ng mga street foods. O 'di ba, hindi naman healthy 'yun, 'di ba? So, naisingit natin dun yung product, o 'di ba? Na ilagay natin. So people will be reminded na if you are eating unhealthy foods, 'di ba? Kasi yun, masarap, 'di ba? Kailangan sasabayan mo rin uminom ng healthy na pagkain. So kumbaga natiti up mo pa yung product natin, no? So eto po yung mga advisors natin o yung A natin. So ano naman yung B? B stands for bridge, which is ikaw yun, no? Kailangan maging magaling ka na bridge, no, dito. Ibig sabihin, bakit bridge, no? So, una, alamin muna natin kung bakit kailangan maging magaling ka na bridge or ba't ikaw yung naging bridge. So, bago yon, okay, explain natin, ano muna yung C, okay? C stands for client, okay? So, sila yung pwedeng kliyente mo, non-member, prospect, pwede yung guest mo, invite, pwede yung buyer mo, yung bibili ng produkto mo, pwede rin yung downline, okay? So, ano din sila, yung mga members mo, C mo din yan, okay? And L for leaders. Okay? Ayan. So sila yung mga SIMO. So eto ang mga kailangan mo yan sa pagne-network, yung mga kliyente, yung mga buyer ng products, ganyan, yung mga downlines, yung team mo, leaders mo, kailangan mo yan. Kailangan mo ng tulong ng advisor para dito sa mga to. So kailangan maging magaling ka talaga na bridge. Okay? So, alam mo, sa totoo lang, kahit hindi ka magaling na speaker, presenter, di ka magaling na mentor, wala ka pa masyado experience dito, basta magaling kang mag-tee up at mag-bridge ng mga downlines and leaders o yung C mo sa advisor, sa A mo, lalaki yung network mo. Okay? Okay, pag marunong kang mag-connect. Okay? So, gagalingan mo talaga. Alright? So, why do we need this? All right, why do we need this? So, vital for those who still haven't mastered the skill of presenting. So, pagdating sa pag-IBP, marami sa atin hindi pa ganun ka-confident, hindi pa ganun kagaling mag-present. So, syempre, kailangan maging magaling ka na bridge. So, ayun, kaya meron tayong kailangan nito ng help ng mga advisors mo. For the C to listen attentively, okay, kasi minsan, no, yung C natin, sabi ko nga, too much familiarity with us, 'di ba? Pwedeng yung kaibigan mo yung invite mo, tas ikaw din yung nag-present, tas dinala mo pa sa office, ang sasabihin sa'yo, ba't dinala mo pa ako dito? Sana kinausap mo na lang ako sa bahay, magkapit-bahay lang naman tayo. Ikaw rin pala yung magpapaliwanag, di ba? So, kailangan mong i-build up yung advisor mo. Okay? When the background of C is better than A and B, age, wealth, and position, kailangan maging magaling ka talagang mag-tee up, okay? Or mag-edify. Alright? Yan, too much money natin. And 90% clients will join with your just 10% of effort. O, di ba? 10% lang yung effort mo. Ang daming ganyan eh, di ba? Alam mo yun yung um, ang daming ganyan, yung pagsali niya, nag-invite lang siya. Tapos tini-up niya lang talaga yung magpe-present dun sa invite niya. Tapos nag-present na yung magpe-present, yung advisor, nag-pay in. Nag-on the spot halos lahat. O, Sapphire. O, anong effort mo? 10%. Nag-set ka lang ng schedule. Tapos si mentor na yung nag-present, di ba? Minsan siya pa nag-closing. So, ayun, kailangan mo din talaga maging magaling, no? Pagdating sa ganito, yung pag-edify. Okay? Kasi tandaan mo, um,
kahit gaano kagaling mag-present yung advisor, kung hindi mo siya na-edify ng maayos with your client, mahirapan ka talaga. Later on, I'll give an example, no, para maintindihan mo. So, ito yung sense niya, no? Si advisor, tsaka si bridge, okay? Pwedeng apply mo to, yung mentor mo to, tsaka ikaw, meron kayong magkakilala kayo. So, possible, may relationship na kayo, trust nyo sa isa't isa, magkakilala na kayo, naka-build na. Tama? So, si bridge, tsaka si client mo, possible, warm market mo to, kaibigan mo, kamag-anak mo, kabatchmate mo, classmate mo. So may trust na din kayo. Kung sabihin nating stranger man yan, kung at least nakapagkwentuhan na kayo malamang over the phone. Diba? Kumbaga, natanong mo na kung bakit kailangan niya yung product or na-ask mo na siya kung about kung taga saan siya, ano yung trabaho niya. So ay paano may trust na kayo. But the question is, si A yung magpe-present, okay? Or yung mentor at saka si C, magkakilala ba sila? May relationship ba sila? The answer is, wala. 'Di ba? Ah, kaya, kailangan, ato yung malaking role mo, di ba? Ang role mo is i-build up yung advisor mo kay client. Okay, ganito siya. Bakit kailangan pang i-build up, build up? Kasi, pag hindi mo binild up, most of the time, halimbawa, presentation, um, nag-invite ka ng guest mo, minsan ang tinitiap pa yung guest eh. 'Di ba? May ganun talaga eh. Mga baguhan usually sinasabi na Mets, galingan mo. May ganun pa. Galingan mo, doktor to. Marami tong koneksyon. Panalo tayo dito. 'Di ba? Mali po. No? Pwede mo sabihin yon kapag hindi kaharap yung client. Pero pag sinabi mo yon nakaharap yung client, lalaki yung ulo ng client mo. Iisipin na kailangan mo siya. Okay? Mali po yun. Dapat ang binibuild up mo, no, yung advisor mo. Why? Kasi hindi naman to magpapakonsulta sa kliyente mong doktor. Kung magpapakonsulta po, iti-up mo yung doktor. Okay? Hindi po eh. Ang purpose po ng meeting is si doktor makikinig ng presentation. So dapat ang i-build up yung magpe-present. Tama? Okay? At saka pag hindi mo na property up, magugulat talaga yung client mo. Sino naman tong kausap kong to? 'Di ba? Alam mo yung pagdating, biglang akala niya may meeting kayo, ikaw lang, tapos hindi mo pinakilala yung mentor mo. I mean, hindi mo in-inform before the meeting, 'di ba? Okay? Nagulat na lang yung client mo, ay akala ko tayo lang mag-uusap, sino siya, 'di ba? Isipin niya baka ay ahente lang naman 'yan, ba't ko 'yan pakikinggan, 'di ba? Kaya bless ka kung yung mentor mo naka-sports car, alam mo yon, naka-kotse, nakabihis, nakaayos, hindi mapagkakamalang ahente. Eh paano kapag yung apply mo nagsisimula pa lang sa negosyo? Wala pang power outfit. Tapos biglang ganun yung ginawa mo, ambush. Bigla ka lang nag-invite tapos biglang, sino naman to? Parang mamatahin yung magpe-present. Unlike kapag before the meeting, tini-up mo na yung advisor sa client mo. Sinabihan mo na Mens, or sabi natin, tita, yung papakilala ko pala sa bukas yung mentor ko, siya yung tumutulong sa akin, siya yung nag-guide. Actually, taga Manila pa siya eh. Nag-effort talaga siya para pumunta dito sa province natin. 'Di ba? Pero busy tong tao na to, marami na tong hinahandle, grupo nito international na. Alam mo, anything, 'di ba? Isa to sa mga nirerespeto namin sa organization, tumutulong sa akin. Yung mga anything na mag-e-edify, 'di ba? Kumbaga, isa sa mga senior namin to, papakinggan at papakinggan niya ng client. May resulta o wala. Basta ginamit mo yung mga power words pagdating sa pag-e-edify, which later on i-discuss din natin. So definitely makikinig yung client kasi pag hindi mo ginawa yung part mo at hindi nag-pay in yung client, hindi na kasalanan ng advisor yun. Kahit sobrang galing ng tao mag-present, ng mentor mag-present, kung hindi mo naman na-tee up, hindi nakikinig yung client, wala eh, mahirapan din siya mag-present. Nagsi-cellphone, hindi nakikinig, lumulutang yung utak. Ang hirap nung ganun. Kailangan talaga matodo mo yung tee up to the point na parang artista yung advisor pagdating dun sa harap ng client. Dun kung makikita actually ako dun ako mas gaganaan sa downline ko na magaling mag-tee up kaysa sa wala. Pag walang kwenta mag-tee up, hindi na ako nagpapakita dun. Parang alam ko kasi na hindi ako binavalue. Ganun yun. Pag di niya ako binavalue, definitely yung client niya, hindi ako ba-value. Why will I waste my time? Tama. Why will I waste my time with those people? Diba? If you don't value me, hindi rin tayo magtutuloy. Okay? Bakit? Kasi alam ko na yung mangyayari. 'Di ba?
walang proper walang proper edification, walang proper tee up. Um, Pasa-pasa na yan. Tama? So, ayun, ganun siya. May kita ko yan kung maganda yung pagkakatiap sa akin pagdating sa client, nakangiti, excited, parang nahihiya pa nga eh. Uy, thank you po sa time ha. Alam mo yung ganun? Grabe, ang layo pa po ng pinanggalingan niya. Alam mo yung ganun, tas on time, sa meeting, hindi pa VIP, hindi pa late. Kasi nati-up talaga ng maayos. Mentors, hindi trabaho ng advisor yun. Trabaho ng bridge yun. Napakahirap po magbuhat ng bangko. Do you agree? Okay? So, ang purpose mo, ikaw yung magbubuhat ng bangko ng mentor mo. Bakit? End of the day, pag natiap mo ng maayos yung mentor mo sa client mo, sure ball, magpe-pay in yan. Sure ball, makikinig yan. Okay? Kaya kailangan talagang galingan mo, mens. Okay? So, important factors pagdating sa edification. Okay? So, 10% verbal, yung sinasabi mo. Okay? 10% lang yung verbal. 30% tone. Okay? Ibig sabihin, tone of voice, so kung paano mo dineliver yung pagtitiap mo. Kung with excitement ba, yung nafe-feel mo ba. Kasi pwede naman dayain eh. Pwede naman basahin lang eh. Ito po palang pakilala ko sa inyo. Ano po ito, supercar achiever po ito. Um, Alam mo yung ganun, wala binabasa mo lang, nasa nguso lang, wala sa puso, 'di ba? So kailangan dapat nakikita rin sa yung excitement mo talaga, 'di ba? Alam mo yun? And ano yung 60%? Ang 60% yung non-verbal, which is the action. Dapat nakikita din talaga sa no? Nakikita din sa kung paano mo i-edify yung mentor mo with action. Kasi sabi nga, actions speak louder than words. Okay? So, ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin mo na, we respect this person, we edify this person. Tapos pagdating nung tao, wala siyang, alam mo yun, yung mga simple lang, apat yung upuan, apat kayong nakaupo, dumating yung mentor mo. Di ba? Asan ang action dun? Dapat, bago pa dumating si mentor, naka-ready na yung upuan niya. Do you agree? Di ba? Tapos, pag upo niya, tatanungin mo na siya kung anong gusto niya. Coffee ba? Juice? Or water? Uso na nga ngayon ang tubig na binibigay, hindi na yung tag to 20 na tubig, Evian na, di ba? O, pag in-invite niyo po sila Mentor Peach, no, sila VP, di po umiinom ng ordinaryong tubig yon. Okay? Kahit bigyan mo po ng 1 drum po na mineral water yan, hindi po nila inumin yon dahil may standard na po yun sa tubig, Evian na. Okay? Okay. So, kumbaga dapat yung mga small things na yan, ipapakita mo sa action, hindi lang sa words. Papakita mo kung gaano mo binavalue yung mentor mo. Men, okay? Napaka-importante po niya kasi sa totoo lang, yung mentor mo, nag-iisa lang yan. Okay? Ano mas marami, downlines o yung mentor mo? Okay? Ano po mas marami? Downline mo o mentor mo? Di ba mas marami ang downline? Yung mentor mo, nag-iisa lang yan man. Okay? Yung nag-refer sa'yo, nag-iisa lang yan. Tama? Ang downlines mo ang dami. Di ba? Ang downlines mo pwede kang iwan yan, pero ang mentor mo hindi ka niya iiwan. No? Lalo na kapag part ka ng Team Titans, napakatatag ng mga mentors niyo. Kaya kayong ilaban yan kahit hanggang patayan. Okay? Ganyan yan ka-concern sa inyo. Kaya dapat pinapakita nyo yung mataas na kumbaga respect and edification. Kasi alam niyo kung ano yung pinapakita nyo sa mentor nyo, yun yung gagayahin ng downline nyo. Okay? Monkey see, monkey do. Kung ano yung nakikita ng bata, no? Yun din yung gagayahin ng matanda. Ay, kung ano yung nakikita ng bata sa matanda, yun yung gagayahin niya din paglaki niya. Tama? So, for example, tinuruan kami ng magulang namin na magbe-bless kami sa matanda. Ngayon, yung anak namin, tinuturuan din namin. Di ba? Mangungupo, alam mo yun? Kasi yun yung naituro sa amin. Kaya kung ano yung nakikitang ginagawa mo ngayon, yan din yung ma-experience mo with your members. Okay? So, yung non-verbal or yung action na yan, very important yan. No, kung halimbawa may presentation, dapat sensitive ka diyan. Nakikita mo yung nagpe-present natutuyaan na ng laway, may mag-abot ka ng tubig. Tama?
Huwag ka lang umupo, 'di ba? Dapat marunong kang makiramdam, 'di ba? Ano pa, 'pag nagpe-present si mentor, huwag ka pa alis-alis, men, 'di ba? Disrespectful 'yun. Dapat 'pag nagpe-present yung mentor, andiyan ka din. Pinapakita mong nakikinig ka kasi yung client mo, tinitingnan ka din yan, inoobserbahan ka din yan. Ito nga hindi nakikinig sa taong inimbita niya, ba't ako makikinig? 'Di ba? Tsaka isipin niyan, paalis-alis, ibig sabihin, hindi pa nga ako nagme-member dito, hindi pa nga ako sumasali dito, iniiwanan na ako eh. How much more kapag nag-sign up na ako? Tama ba? Hindi ba ako nagsa-sign up, iniiwanan na ako, paalis-alis, di ba? So, kailangan dun ka lang, makinig ka mabuti. Huwag kang dadaldal during the presentation of your mentor. Huwag kang gagawa ng any distraction. Okay? Okay? So, wag mo nang antayin umabot ang paa ng mentor mo sa tuhod mo. Okay? Okay? So, alam ng mga leaders ko yan. Di ba? Pag nape-present ako sa ilalim ng table, pag dumadaldal sila, umaabot yung tuhod ko dun sa kanila. Wag mo akong sasabayan. Nagpe-present ako, wag kang dadaldal. Makinig ka lang. Di ba? Alam nila yan. Di ba? Gets nila yan. Di ba? Pero wag mo nang paabutin sa ganung point. Wag mo nang antayin na masermonan ka pa, 'di ba? Okey? So, kumbaga dapat, ngayon pa lang alam mo na yung mga gano'ng professionalism, 'di ba? Kasi distraction 'yun, eh. Alam niyo napakaimportante na naka-focus lang yung kausap doon sa presentation para mag-join siya. Bakit? Kasi nasa ano 'yun, eh, nasa psychological, explanation 'yun, eh, na ang isang tao mas nafo-fall talaga siya sa isang usapan kapagka walang distraction. Alam mo 'yun? Kapagka, alam mo 'yun, nakikinig lang siya talaga. So, ano, gano'n din yung nangyari sa'kin nung nabudol ako, eh. Nabudol kasi ako mentors nung, I think ano ako nito, 16 years old. Okey, nagne-network na ako, ang dami kong napundar, lahat cellphone, even yung PIN ng ATM na bigay ko, gano'n kagaling yung mga nag-set up na mga budol. Alam mo ang reason ba't ako nabudol? Naka-focus kasi ako sa kanila. Wala akong ibang iniisip that time. Masaya lang ako, may PIN ako, alam mo yung gano'n. Kaya nila ako na napa kumbaga nabudol in short, 'di ba? So, pero imagine mo kung ako meron akong iniisip na ibang bagay, like for example, may pupuntahan kasi ko, may imi-meet ako, wala akong panahon i-entertain sila, tama? So ganun din sa presentation. Kapag may distraction, nag-uusap kayo, nag-aano kayo, ganyan, nakakaapekto yun sa pagko-close ng deal. 'Di ba? Very important din, take note, 'pag nagse-set kayo ng appointment, 'wag sa maingay na place. Okey lang po ba yun? 'No, kasi napakahirap pong mag-present sa maingay na place dahil kailangan pa mag-exert ng effort ng mga mentors niyo. Kasi 'pag maingay yung place, anong ginagawa? 'Di ba nilalakasan pa yung boses? So pagod ka na nga, ang haba ng presentation, tapos kailangan mo pang lakasan, ending mapapaos ka. Pero hindi ka naman mapapaos sana kung hindi dun kayo nag-talk sa maingay na lugar. Kaya bawal na bawal talaga mag-present sa mga restaurants dahil napakaiingay po ng mga tao sa restaurant. Why? Yung kalasingan ng mga plato, ng mga kutsara, 'di ba? Napakaingay, 'di ba? Alam mo yun, minsan may mga bata pa, kasi family usually kumakain dun. Etong, ang tagal ko sa ano, ang tagal ko na dito sa IAM, 7 years na ako. Never never pa ako nag-talk sa restaurant ulit, 'di ba? Recently lang nung December nag-invite sa ano daw kami mag-talk sa Shakey's, 'di ba? So dun kami nag-talk, sige pinagbigyan ko yung downline. Sobrang init. Alam mo yung hindi ko na-inform about this, hindi ko siyempre na-inform ganyan, hindi ko na rin na-anticipate. Sige naghahabol kasi ng promo nun that time, alam mo yun, sige talk tayo ng talk, maximize natin. Mins napakas ako after. Kasi 'di ba may mga ano dun, may mga parang yung may mga palaruan, 'di ba? Eh, ang ingay nila 'pag naglalaro sila ng gano'n, 'di ba? So, ayun napaos tayo ta's ending hindi naman nag-join yung client. Bakit? Unang-una gutom pala, ang layo ng biyahe. So, next time pa lang gagawin dapat kumain na lang muna ta's lipat tayo ng ibang venue or kaya dapat ako talaga 'pag nagse-set ng appointment, usually hindi lunchtime, hindi rin dinner time. After dinner na like 7 o'clock, after lunch na like 2 o'clock or 3 o'clock.
or before lunch. Ganun lagi. Okay? Kasi kailangan nakafocus talaga yung kausap mo. Okay? Ano pa? Parking. Mens, pag nag-invite ka ng mentor, pinadala-dala mo pa yung sports car. Tapos hindi mo naman nireserba ng parking, eh day wow. Kaya pag antok talaga sa mall, ay hindi ako magdadala ng sports car. Alam nga naman dalhin ko pa yung client ko sa parking, tapos yung parking sa mall, di mo na alam kung saan ka nag-park. Di ba? Sabi na lang ng client, ay sige lang, okay lang, kahit di ko na makita yung sports car. Di ba? Di ba? Ang init-init sa parking lot. So, usually, kung gusto nating invite yung mentors, tapos car enthusiast din yung invite, alam mo yon, excited din makita ng mga sports car, supercar, dapat din yung venue is yung merong parking lot. 'Di ba? Naka-reserve na din dapat yun. Lalo na kapag may mga events kayo, 'di ba usually mga mentors nyo, pag nag invite kayo ng mga events, in the future, definitely you'll have one. Usually mga mentors nyo, busy yung schedule. So, pag in-invite mo yan, um, pupunta na lang yan minsan on the date, on the time kung kailan yung slot niya or before. So dapat ready na yung parking niya para di na siya mag-isip kung saan siya magpa-park. Alam mo yun? Pag may mga events, alam niya ng mga ng mga leaders natin, meron ng isang leader or marshal na naka-assign na pag dumating yung mentor na to, kayo na bahala sa kotse niya. Saan magpa-park yan, ganito, ganyan. Guys, pag pinractice mo yan, pag dumating ka na sa point na ganun ka na rin, top mentor ka na ng kumpanya, ganun din yung gagawin sa'yo ng downline mo. Kasi yun yung nakikita na ginagawa mo. Tandaan mo, duplication lang to. Okay? Kung ano yung ginagawa mo, nakikita nila, yan lang din yung gagayahin na mga downlines mo sa'yo. Okay? So, next natin, ayan, how do we do it? Ayan, so, build rapport first before presentation. Ito, pagdating sa presentation, build rapport first. Ibig sabihin, pakilala ka muna para magaan yung loob nyo sa isa't isa. Huwag ka magpe-present agad. Kailangan ma-feel ng kausap mo na relax siya makipag-usap sa'yo. Okay, target his needs. Alamin mo kung ano yung need niya. Okay, whether it's about finances, about health, alamin mo kung ano yung pangailangan niya para pagdating sa presentation, alam mo kung ano yung matatarget mo na need niya. Get sympathy, okay? Huwag awayin ang prospect kahit nega pa yan, okay? So, kailangan bati muna kayo. Pag effective ang technique mo, ituloy mo lang. Okay? And huwag mag-edify sa harap ng advisor. It will sound scripted. Dapat, before pa dumating yung magpe-present na mentor, through text, through phone call, on or before the meeting, dapat na-tee up mo na, na-edify mo na. Okay? Powerful EDC words you can use. Okay, so you can take down etong mga words na to. Pwede mong sabihin, by the way, yung magpe-present sa'yo tomorrow, yung imi-meet natin bukas, yung pupunta pala dito, siya yung tumutulong sa akin sa business. Di ba? Wala kang sinabi na naka-sports car, $1,000,000, walang kung ano-ano, pero siya yung tumutulong sa'yo. Ibig sabihin, senior mo siya. Mas mataas siya sa'yo. Tama po? Okay? Well-respected. Okay? Isa po sa mga well-respected na tao. Okay? At madami nang natulungan. Yan yung mga words na pwede mong gamitin. Ito, madami nang natulungan. Okay? Marami na tong natulungan. Iba dyan, napa-for good na niya. Yung iba dyan, may negosyo, mas lalong lumaki yung negosyo. May mga ano dito na um, ah, mga kagaya mo din, estudyante, na ngayon may mga sasakyan na natulungan din ng tao na to. So, ang nasa isip nun, matutulungan din ako nito, kaya kailangan makinig ako dito. Nagigets po? So napakalaking factor nung mga words na yan. Isa siya sa mga dahilan kung bakit ganito ng kalaki ang IM Worldwide. Diba? So, ibang level na yun. Pagka ganun, di ba? So, kasi kumbaga kumpanya na yung level niya. Di ba? Actually, dagdag tee-up nga yung may billboard, alam mo yon, di ba? Kumbaga may billboard, kumbaga pang hindi naman lahat ng tao napapa-billboard sa EDSA, pang tee-up din yun. Di ba? Kung may billboard na yung mentor mo. Di ba? Pero kung wala pa, ito lang sa tatlo sold out ni. 1, 2, 3. Okay, siya yung tumutulong sa akin sa business, well-respected, dami nang natulungan nito. Isa na tayo doon. Okay, isa ka na rin sa pwedeng matulungan niya. Tama? Ayan. Tapos, kilalang kilala siya dito. Actually, itong word na to, madaling sabihin, pero mas maganda to in action. Kaya nga maganda kapag sa office yung presentation. Kasi usually, pagka sa office, di ba,
andun makikita pagpasok mo agad nandun yung mga mukha ng diamonds nagpa-flash sa screen. Tapos madalas yung iba dyan nagpapa-picture pa. May kita nung ano na, ay grabe, kilalang kilala pala talaga dito. Minsan sa baba pa lang nagpapa-picture na yung mga ano, 'di ba, yung mga guest. So, ano 'yun, kumbaga yung mga leaders, may kita mo parang iba talaga yung magiging impact dun sa kausap mo eh. 'Di ba pag nakita na grabe pala talaga yung mentor na 'to. Tama. Kaya maganda i-maximize natin yung mga opisina. Kasi nandun yung mga members na existing, napapakita din ng mga members sa mga new invites or new downlines kumbaga kung ganong ka-edify no yung mga mentor na nag-guide sa'yo. Okay? Tip. Okay? Facts tell but stories sell. Okay? So, maganda din na alam mo yung background ng mga mentors na pinapakilala mo. Okay? Kasi pwede mo naman sabihin na alam mo yon na etong tao na to, bla bla bla, successful, bla bla bla, ganyan. Pero maganda kung makwento mo na alam mo ba yung mentor na to, dati lang din wala. Di ba? Okay, ito dating OFW. Nag-ano to, dati tong sales lady na kumikita lang naman ng ganito, ganyan. Pero ngayon, million-million na yung kinikita because of this business. And naka-Porsche na. Tama? Nakasa billboard na ng EDSA. Ang dami nang natulungan. 'Di ba? Alam mo yung ganon? Ang dami nang nabagong buhay. So maganda yung stories, yung kumbaga inspiring stories din, yung naikukwento mo. Tama? So, for example, itong mentor na to, dating nagbabarko. 'Di ba? Alam mo yun, yung kinikita niya sa pagbabarko, kinikita niya dito sa Pilipinas, 'di ba? Pero, ang maganda doon, isang linggo lang. Tama? So, mas maganda din, alam mo, yung stories ng mga backgrounds, no? Ng mga mentors na nagsimula sa negosyo na to, na yun yung kukwento mo para mas maging appealing din siya. Okay? At mas masel mo no yung mentor mo kumbaga mas mati-up mo. Okay, hindi lang yung basta results lang. Okay? Ayan. Use ABC in everything. Okay, ibig sabihin yung T-up kailangan ginagamit natin yan sample sa opisina, 'di ba? Okay, papakita mo doon kung gaano kaganda ng office natin. 'Di ba standard, 'di ba? May kita mo talagang ginastusan ang mga office natin. All right? So, ayan, mirroring and matching, 'di ba? So, ano ibig sabihin niyan? Pag ikaw po ay may invite na estudyante, saan siya best na pakilala? Sa empleyado, sa negosyante, or sa estudyante din? 'Di ba? Anong background kaya ang best na pakilala mo? 'Di ba? Ano magiging sagot? Kunyari may estudyante kang invite, 'di ba? Gusto mag-IAM. Gusto mo siya na ipakilala sa mentor din para ma-inspire siya. Saan mo papakilala? Sa negosyante, 'di ba? Siyempre maganda sa estudyante din. Pero dapat may resulta kaysa sa kanya para ma-inspire siya na, ay, ito estudyante lang din kagaya ko pero nakakotse na. 'Di ba? So doon siya may inspire. 'Di ba? Pag negosyante, pakilala mo din sa kapwa negosyante para ma-feel niya na, ay, ginagawa rin pala ng mga business owners 'to. 'Di ba? Dapat gawin ko din, 'di ba? So kumbaga mas may inspire sila eh. Kumbaga parang, talaga ginagawa pa niya 'to eh. Mayaman na 'yan. Tama ba? Alam mo 'yun, negosyante na 'yan pero nasa-challenge yung mga kapwa negosyante, OFW, pakilala mo din sa OFW kasi pwede sabihin nila, kahit hindi, kaya niyo yung nagagawa, nasa Pinas kasi kayo, hawak niyo yung oras niyo. Eh pag nakilala niya, OFW ka din? Saan bansa ka? Talaga? DH ka din? Pero nagagawa mo? Talaga? Alam mo yun, mas na-inspire sila. Kaya dapat talagang involve mo yung sarili mo sa community mo, mas marami kang makilala. Kasi yung mga tao makikilala mo, different backgrounds, makakatulong sila sa pag-build mo ng network kasi iba-iba din yung background ng mga binibuild mong network. Ayan. Presentation, all the best in the company. Yan, syempre. And trainings, dapat din po, i-build up natin yung mga trainings. Bakit? Kasi may mga bagay na hindi mo masasabi sa downline mo. Tama? Na yung trainer ang magsasabi nun. Okay? So, for example, yung downline mo pasaway. Okay? Tapos ikaw yung nagsabi, di ba ang dating, kahit maganda yung intention mo para sa ikabubuti niya, minsan ang dating, ikaw pa yung masama. Tama? So, para at least wala kayong, alam mo yun, wala kayong hurt feelings sa isa't isa. Maganda, ibang tao na yung magsabi.
'Di ba? Eh, sa training siyempre yung mga speaker hindi naman niya kilala yung mga tao. Example, eto hindi ko naman kilala lahat ng nandito, 'di ba? Okey? So kung ano yung sasabihin ko, baka parang hindi ko kayo kilala lahat personally, tama ba? Alam mo yun? Um Mas maganda yung gano'n, yung mga trainers, trainings, mentorees, hakutin mo nila yung downline mo para hindi mo masabi, sila yung magsabi. Kung natamaan sila, nasaktan sila, at least masama yung loob nila sa trainer, hindi sa'yo. 'Di ba? Kasi hindi naman nila kilala yung trainer, eh, ikaw kilala ka nila. Alam mo yun? Kaya ako 'pag minsan minsan may hindi ako masabi sa leader ko, talagang kailangan ko ng cross line, 'di ba? "Oh, mens, eto po ang concern, yung downlines namin medyo tamad po umattend ng training, kayo na po bahala." Paintindi bakit importante umattend ng training, 'di ba? Alam mo 'yun, hindi galing sa'yo, okey? So, kaya dapat 'pag may mga trainings, mentoring, sakot ka talaga kasi maraming matututunan dito yung leaders mo, okey? And of course, yung ideas kailangan din bini-build up 'yan. It also forms curiosity, okey? Sa grupo kung bakit kailangan nila umattend ng training, ano bang matututunan nila diyan, ano ba yung mga new ideas na puwede nilang matutunan, okey? Ayan. So, alright. So these are the sample 'no ng, edification. Ayan, sa host, ayan, 'pag ikaw po ay host, ikaw yung intro, tandaan niyo ano, eh, talagang magsisimula sa'yo, eh. Men 'pag ikaw po ang host, 'wag mo pong ti-take yun as ano, parang, "Ay bakit ako host?" Men, lahat po ng mga magagaling na trainers and speakers ngayon nagsimula ng host. Okey? Kaya kung ikaw ay nakapag-host na, okey, ikaw ibig sabihin next time ikaw na ang magiging speaker, alright? I think walang dumaan na speaker agad, lahat naging host muna, okey? Kasi starting yan ikaw ang frontline, eh, ikaw yung ikaw yung unang-unang haharap sa maraming tao. Ikaw yung hahawak ng mic, okey? Nakasalalay sa'yo ang buhay ng speaker, nakasalalay sa'yo ang mood ng crowd. Kasi ikaw yung unang-una na magse-set ng tone. Ikaw yung unang-unang magse-set ng, mood ng crowd. Kaya alam mo 'pag napili kang host, nakikitaan ka ng potensyal na ikaw na yung magiging next na speaker, tama? Kasi ang mga mentors hindi naman yan basta-basta kumukuha lang ng magte-tee up. Kaya for us, 'pag ikaw yung nakuhang mag-tee up, mag-edify, talagang it's a privilege, 'no? Okay, so for example nung panahon na nagti-training pa sila sila VP sa office 'no, um, 'pag kami yung na-invite nasabihan ako na, "Lon pati up ako." Privilege yun kasi nagtitiwala siya na mas magiging maganda yung mood niya, yung, mas magiging maganda yung energy nung crowd 'pag ako yung nag-tee up. Kasi kumbaga nakikitaan niya na magkakaroon ng buhay 'pag ako yung una na nagsalita dun. Parang dun kasi siya huhugot ng energy, eh. Kaya pansinin mo 'di ba parang pagka grabe ka-hyper yung host, yung intro, grabe kagaling nung mag-introduction, ala na parang nahiya ka na hindi ibigay yung best mo. Kasi parang ang taas nung sinundan, nage-gets niyo po ba? Sino dito yung mga naging host na or naging host? Can you type I am? Ayan, ayan madami na. Okey, sa mga nag-type ng I am, kapag naging host kayo, ibigay niyo na yung best niyo. Wag na kayong magbigay ng papatak-patak lang. 'Di ba ang onti 2 minutes na nga lang ang airtime ninyo, eh, 'di ba? Hindi mo pa ginalingan, 'di ba? 2 minutes, 3 minutes usually binibigyan ka ng ng oras, eh, para alam mo 'yun, eto yung moment mo, ikaw ang frontline, 'di ba? Itodo mo, ibigay mo, pakita mo yung standard, 'di ba? Kasi 'pag nagkaroon ka ng grupo, 'yun din yung gagayahin nila, eh, yung energy na 'yun, yung excitement na 'yun yung makokopya, eh, 'di ba? Sabi ni Ma'am Claire, "Naalala ko pa mens dumaan lang ako sa second floor ng old office para kumuha ng cheque, sabi mo mag-go sa Claire, tiyak mo ako sa IBB tas after ko sabi mo ang galing mo kahit kabado ako." Oh, 'di ba? Hindi ko na 'to maalala mens, pero at least naalala naalala ni Ma'am Claire. Oh, 'di ba malupit, diamond niya 'yun, diamond maker. Kasi gano'n talaga 'yun, eh. Alam mo 'yun, nagsisimula sa hosting talaga mens ang kagalingan. Kasi practice na 'yun para ma-break yung takot mo sa crowd, yung alam mo 'yun, yung basta maraming mahiyain na nag-start ng host ta's ngayon ang galing-galing na, okey?
Kaya mens, wag yung, ay host lang naman ako. Men, nakasalalay talaga sa'yo ang mood ng ano, ng magiging speaker at ang crowd. Kaya ibigay mo talaga yung best mo dyan, wag kang magtitipid. Okay? Kaya ang mga BODs, hindi yan basta-basta kumukuha na mag-i-intro sa kanila. Sinasala nila yan. Nagbabayad pa nga ngayon ng mahal yan eh. Sipin mo, ang dami nagdaan na host dito kay IAM sa mga events. 'Di ba? Kung sino lang yung magaling, yun lang yung ini-stay nila. Yung isa, si ate, no? Hindi na nawawala pagka event ng IAM, siya lagi yung kinukuha. Okay, binabayaran ng mahal yun. Kasi iba yung energy niya. Talagang hindi natatapos. Kahit 1,000 yung tinawag niyang sapar, hindi bumababa yung energy niya. Diba? Parang ganun. Ikaw hindi ka naman yung magiging host na literal na kagaya ng host sa event. Diba? Kailangan mo lang mabigay yung talagang best introduction. Tama? So, kailangan mo yun gawin. Okay? Kasi you'll set a standard. Okay? Attraction marketing. Ayan. Attraction marketing, inviting, recognition, power dressing, always use dwarfing. Ayan. So, yung pagdating sa pagtitiak, okay? Ayan. Yung billboard natin, alam nyo ba na hindi lahat ng company afford magpa-billboard and nagpapa-billboard. So, pwede mong gamitin yon as pang-marketing mo. Tama? Grabe yung products ko, oh, di ba? Pa-selfie ka doon habang may mga bus sa EDSA. Huwag ka na doon ka lang sa ano, di ba, sa carousel, huwag kang pupunta sa mismo ano, pa-picture ka doon, parang grabe yung product ko nandito sa EDSA, di ba? Mga ganun, attraction marketing, pang-market mo yon, kasama yun sa edification. Inviting, di ba, sa mga events, okay? Inviting sa mga tawag dito, sa mga events, importante yon sa mga team events, kailangan mong galingan dyan. Recognition, okay? Napaka-importante din ito. Napaka-importante nito. Kasi dito mas nagpe-perform ang isang tao kapag nare-recognize siya. Let's accept the fact that not everyone of our members will be recognized in the company. Kasi ang dami po talagang nakikipagpatayan para sa top. Tama? Ang daming mga masisipag. Tama? Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi na ma-recognize yung members mo. So, you have to create your own team events. Tama? So that your members will be recognized as well. Okay? So, kailangan mong ano yan, kailangan mong i-tee up yan. Kailangan mong, alam mo yun, kailangan mapa-visualize mo sa kanila. Alam nyo ba, one of our Black Diamond, bakit niya ini-aim na mag-rank up dito? Si Madam Lin. Alam mo kung ano yung isa sa mga pangarap niya lang? Makapagsuot ng gown. Men, ang liit na bagay. Pero malaki yung impact. Bakit siya tumutodo kay IAM? Bakit billionaire na siya? Yung network niya, pinapasok niya kay IAM. Tama? Importante sa kanya yung recognition. Diba? Kaya dapat ikaw, ititiap mo yan. Diba? O tanong, sino po ang gusto this coming EEA, June, ma-awardan? I think hindi na tayo pang SMX. Possible yan, mag-Araneta na or MOA Arena na ang company. Possible. Pagdating sa EEA 2025. Diba? Sino doon gusto ma-awardan? Diba? O sino doon gusto naka-t-shirt, tagapalakpak? Wala naman. Diba lahat tayo gusto natin, awarded din tayo, katabi natin yung mga mentors natin. So if you want, kailangan itodo mo mag-rank up ngayon. You still have until March 2025 para mahabol yung recognition. Tama? Kung kaya mo mag-diamond, go. Mag-diamond ka na. Why? Kasi pag may diamond ka, aakyat kayo sa um tag dito, may special seat kayo sa harapan ng venue, okay, with the BODs and your co-diamonds. Tapos ano pa kayo, dadaan pa kayo dun sa may mga sundalo, o, di ba? Na may mga espada, o di ba? Naisip mo ba yung sarili mo na dadaan ka dun? Di ba may sarili kang diamond walk?
Oh, mens. 'Di ba? Kung gusto mo ng gano'n itodo mo, oh, 'di ba? So, kailangan mo rin i-edify yung mga ganyang klaseng recognition na grabe dito, at todo mo. 'Pag nag-rank up ka, may poster ka, 'di ba? Poster lang 'yun, ha. Yung iba nga ang laki ng kulang sa incentive. Hala, abonohan na lang para sa poster. 'Di ba? Kasi gano'n na-edify sa kanila yung poster, gano'n ka-factor sa kanila na tee up yung recognition. Alam mo 'yun, gamitin mo 'yun, okey? I-tee up mo yung mga recognition. Grabe, papa-billboard ka, alam mo 'yun, okey? May yung quote, ayan si Mentor MJ, 'di ba? Kakagaling niya lang sa ano, sa kay Anthony Ramirez na ano, na shop niya. 'Di ba, imaginin mo 25,000 worth of the quote, 'di ba, personalized with the personalized pendant, diamond pendant, 'di ba? Grabe 'yun. So, kasama din sa mga pang-tee up 'yun, okey? Power dressing, tini-tee up din 'yan, okey? Pang-baliw din 'yan. 'Yun yung term natin 'no, pang-baliw, 'di ba? Kasi kumbaga parang pinapakita mo, pinapa-visualize mo sa downlines mo at sa kausap mo yung mga possibilities. Kasi baka akala niya hanggang pang-Taytay lang siya, hanggang pang-SM department store lang siya. Darating din pala yung time 'pag hinataw niya si IAM puwedeng green belt na siya. Do'n na ang mga damit niya mga, branded na. So, kailangan din i-educate mo din yung mga leaders mo diyan. Yung iba alam na 'yan, 'di ba? Yung iba hindi pa, 'di ba? For example ako, nung nag-start ako nun mag-network sila VP, sila Pres naka-Hermes. So, nung una, okey ang ganda naman nung belt, letter H, 'di ba? Ano kaya ibig sabihin nun, Hector? 'Di ba? So, wala akong idea. Nung nabanggit lang sa'kin ng isang crossline na, alam niyo ba, na-tee up lang, alam niyo ba yung belt niyan worth 54,000. Ha? 54,000 belt lang? 'Di ba parang nabaliw ako lalo na hatawin yung negosyo, parang, ha? Grabe, hindi ka lang pala talaga kikita dito. Puwede kang magkaroon ng mga ganyan, yung mga wants, 'di ba, yung mga luxury things. Kaya pala ang ganda kasi ang mahal, 'di ba, alam mo yung gano'n? So dun ako mas tumodo, mas nagsikap kasi sabi ko, hindi puwede na yung belt ko yung ₱300 na nagka-crack din, 'di ba, kailangan quality na din, 'di ba? Alam mo yun, yung ultimong mga gano'n kasama din sa pang-tee up 'yan, okey? Para makita 'no, makita ng ayan, yun. Actually nag-post ako, nagulat ako sinend ni Mentor Jen Montano sa GC namin yung picture ko. Sabi ko, "Alin kaya dito ba't niya kayo sinend yung picture dito?" Tapos sabi niya ng caption, "Grabe minedyasan lang tayo ni Mentor Marlon." Yung pala nakita niya yung medyas ko dun, yung pinasabay natin kay Mentor Claire, oh, 'di ba? Thank you Mentor Claire kasi mas mura dun, eh. 'Pag dito kasi OA na yung presyo, 'di ba? Yung Gucci na medyas, 'di ba, worth 10,000 siya, 'di ba? So, imaginin mo, ha? Grabe, medyas lang worth 10K, 'di ba? Yung mga iba, yung mga bag natin, yung lagayan ng laptop natin 120,000. Mas mahal pa sa motor, 'di ba? Yung mga motor 70, 80K, 'di ba? So, dapat yung mga ganyang bagay kailangan sinasama din natin sa pag-edify kasi kung wala naman si I Am Worldwide, meron ba tayong ganyan, tama ba? Magkakaroon ba tayo ng mga ganyan? So, kasama din 'yun sa pagtiyak na, o 'pag hinataw mo si IAM, 'pag nag-join ka dito, possible ka rin magkaroon ng ganyan. Hindi lang needs mo yung makukuha mo, even yung wants mo. Always use dwarfing, meaning to say kailangan paliitin mo sa kanila yung mga malalaki, 'di ba? For example, um, sinamahan ko si Mentor May nung, naghahanap siya kasi na-hit niya yung 3 million worth of incentive. Na-hit niya worth 3 million. So, punta daw sila ng Greenbelt, eh, wala pa yung next meeting ko. Sabi ko, "Sige men, sama kami." Sama ako, 'di ba? So, punta kami ng Greenbelt, men. Hanap kami ng bibilhin niya sa worth 3M niya. Mens, pumasok kami ng Cartier, pumasok kami ng Tiffany and Tiffany ba yun? Tiffany& Co. ba yun? Yung parang chain na gano'n. Men, sumabog yung utak ko, na-dwarfing ako, lumiit sa'kin ng 3 million. Lumiit sa'min yung 3 million ni Mentor May. Bakit? Kasi sa akin ang laki na ng 3 million, tama ba? Kasi ano lang naman hit namin level level 2, 200,000 lang.
'Di ba? Ayan. Hello, Mentor Elena. Ayan. So, ano siya, tawag dito, nung pumunta kami doon, grabe, banggel, 2 million, men, yung kwintas, grabe, 6 million, 8 million. I mean, pag sumama ka doon, men, lalaki talaga yung mindset mo. Maliit pa pala ang 3 million. Maliit pa pala ang 2 million. Alam mo yun? So, you are blessed, no? Kapag nakakasama ka sa mga mentors mo. Kasi lumalaki talaga yung kawali mo. Yung lumalaki talaga yung mindset mo. 'Di ba? For example, yung dati malaki na sa'yo 100,000, 200,000 a month, 300,000, 'di ba? Pero kapag kasama mo yung mentor mo, 'di ba? Pinakita sa yung sample ng mga kinikita niya, grabe, no? Maliliit ka talaga. 'Di ba? Parang ay, grabe, possible pala talaga mag 7 digits, 'di ba? So, ganun din pagka halimbawa nagti up ka ng Jade package, 'di ba? Yung iba nalalakihan sa Jade, 'di ba? Pero depende naman yan sa pagpe-present mo eh. Kapag ang presentation mo is eto pong Jade 198, actually barya lang po ito pagdating sa kikitain mo. Okay? Yung 198, pag inisip mong luho, malaki po yan. Dalawang iPhone na yan eh. Pero pag inisip niyo pong negosyo na pwede pong kumita ng milyon, magkaroon ng McLaren worth 30 million, magkaroon ng bahay worth 50 million, maliit po ito. Di ba? So, yung 198 nyo po, bakit siya bestseller? Kasi 200,000 na product kapalit niya, may libre pang 50,000. 'Di ba? So yung 50K, gamitin nyo personal use, yung 200,000 benta nyo, bumalik yung pinuhunan nyo. Tapos, top of the line pa yung package nyo. So parang ganun, kumbaga parang pinaliit mo sa kanya yung 198. Ang tawag doon, dwarfing. Okay? Ayan. So how to be a good advisor, master and understand by heart the company, products, and complan. Be knowledgeable about the multi-level marketing industry. Know how to use and teach the ABC rule. Ayan. How to be a good advisor. Kasi lahat naman tayo dito magiging advisor, magkaka-downline, di ba? Regularly attend trainings and mentorings. Kailangan ko ano yung mindset and nasa alam ng mga top mentors, dapat alam mo din. Develop your own style. Always be enthusiastic and excited. Okay? So, dapat lagi kang baliw. Yun yung term. Okay? Okay, so term natin yun kasi ibig sabihin ng baliw, may na-visualize ka. Kumbaga may vision ka, ibig sabihin may nakikita ka na nagpapa-excite sa'yo, 'di ba? Kung bakit may nakatayo yung negosyo. That's visualize. Ang hirap naman sabihin na grabe, Mens Jackie nakaka-visualize yung kotse ni Mentor Aryan, nakaka-vision, 'di ba? So, iba-iba pa rin yung term na mas nakakabaliw. Nakakabaliw yung kotse, 'di ba? Alam mo 'yon? So, yun yung term lang natin, okay? Sa visualize and vision, value. So always be enthusiastic and excited. Dapat wag mawawala yung excitement mo pagkabaliw mo sa negosyo. Make it a habit to give B confidence and it must show up even when C cancels the appointment. Kung halimbawa ikaw, advisor ka, yung downline mo nagpaset sa'yo, may mga circumstances talaga na nagkakaroon ng cancel, dapat pakita mo pa rin sa downline mo na andito ka pa rin to help him. Okay? For example, na-cancel yung client, na-cancel yung talk, on the way ka na, ituloy mo na. 'Di ba? Kung walang presentation, edi mag-mentoring na lang kayo. Tama? At least productive pa din. Pero kung ikaw ay isang magaling na bridge, dapat before pa dapat yung appointment, okay? Nagkaroon ka na ng before pa yung appointment, dapat nagkaroon ka na ng proper follow-up para hindi nagkakaroon ng cancellation. Okay? So, hingi muna ako ng break time, okay? Kay Mentor Joe, okay? Magtawag, okay lang. Ayan, mens ng mga leaders natin, kahit mga 2 to 3 person, i-share ko ano yung natutunan nila so far sa ating topic. Okay? So, Ayan, thank you very much, Mentor Marlon. Ayan, dahil ba natin natutunan about the ABC? ABC rule, ayan, magtawag tayo ng tatlo. Sa totoo lang, very important talaga yung ABC rule dito sa negosyo natin. Kasi, syempre, lalong-lalo na kapag ikaw, wala ka pang alam sa negosyo natin, tapos, hindi mo alam kung paano talaga kung mausap ng tao. So, nandyan yung bridge talaga para tumulong sa'yo sa ginagawa nating business at kausapin yung kliyente natin. Katulad ni no, sabi ni Mentor Marlon, mag-ask daw po ako ng tatlo
na pwede nating ma-invite dito sa ano. At least ito, maganda to. Pag ikaw natawag ko at makapag-share ka ng learning mo, nabibuild yung confidence mo. Di ba yung kanina sabi, yung hosting, isa yan sa pinaka-importante na dapat mong matutunan kapag gusto mo talagang gumaling sa negosyo natin. Lalong-lalo na ngayon, no, pag nag-share ka ng learning mo, parang nag-host ka na din, di ba? So pag nag-share ka, nabibuild yung confidence mo, ay kayakang-yaka ko pala na makapagsalita sa napakadaming members dito ngayon, no? 344 million participants tayo, no, mga mens. Kaya sino po yung gusto po ninyo na makapag-share? Yan, meron po ba ng mga mentors? Sino po dito yung gusto pong mag-share? Pwede pong tumaas po ang kamay. Naririnig po ba ako, mga mens? Clear po. Ayan, sino po dito yung gusto pong gusto pong mag-share po ng learning? Ito si Mentor Maripe. Okay lang po ba na mag-share ka po? Mag-share ka po ng learning sa negosyo natin o dun po sa sa training po ni Mentor Marlon. Ayan, sino po yung gusto pong mag-share? Anyone? Di lang po makapag-unmute. Wait lang po ha. Sige, unmute po natin. Ay. Hanapin ko po Thank yun you sa inyo. po. Yes, thank you po, Mentor Joe, and thank you po, Mentor Marlon, sa Ayun. very Yun na. expounded explanation, no po. Ang natutunan ko po is very important po ang ABC rule, and we should always acknowledge that there is letter A, yung ating pong upline, and then we should be a good bridge to our co-business partner or downline po, or to our client, para po masalo pong magkaroon ng magandang ugnayan sa ating business per se, and to also have a good understanding about the process. We should always have good knowledge, information with regards to our company, products, and all. And maraming maraming salamat po. Marami pa akong tutunan. Ayun, thank you very much, Mentor Maripe. Yan, thank you very much. Sino pa po? Sino pa po, mga mens? Yung gusto pong mag-share ng learning po nila? Kanina may nagtataas po, no, si Jay. Tama ba? May nagtataas ng kamay. Si Jay Romel. Jay Romel Kabangon. Sige po, unmute natin. Ayan. Ayan, amazing morning po, mentors. Thank you so much po, Mentor Joe. And of course, thank you so much po sa ating speaker, si Mentor Marlon. No? So one thing po na natutunan ko dun sa training, of course, yung kahalagahan ng pagiging magaling na bridge, no? Kasi the importance din ng edifying or edification process. And yung isa din sa mga tumatak po sa akin is yung mga words, mga ABC words, no? Like yung siya yung tumulong sa akin, well-respected tong tao na to, ang dami na nitong natulungan. Because I believe po, mga mentors, no, 'di ba? Ako kasi minsan pag nagtitiyak ako, usually yung mga achievements na yung nasasabi ko. Yung mga achievements na milyonaryo, sports car achiever, supercar achiever, and sometimes po yung mga invites natin or clients somehow medyo ang dating sa kanila may baka nayayabangan sila or whatsoever. Pero dun sa ganung script po, no, medyo makaka-relate sila, walang yabang or walang any misunderstanding na pwedeng mangyari. And mas makaka-relate po sila. So yun po yung natutunan ko. Thank you so much po again, especially sa ating speaker, sa ating host at kay Mentor Aryan and Coach Mike. Thank you so much po. Ayun, thank you very much, Mentor Jay. Sino pa po ang gusto pong mag-share? Me po, si Mentor Sena. Okay, wait lang po ha.
I-ano ko. Mentor Sena, unmute ka po kita. Yan. Thank you po, Coach. Coach, Coach, Ayan. Coach Yo. Bali po, yung pinaka tumatak po sa akin, sa napakinggan ko po kay Coach Marlon po. And thank you so much po pala, Coach Marlon, kasi sobrang dami po namin na take note and na-screenshot po at the same time para may share sa mga leaders. And yung sa akin po, tulad po ng sabi ni Mentor J. Romel kanina, yung pinaka-important kasi is kung paano mo ipapakilala yung mentor. Kasi pinaka number one talaga na pakikinggan ng kliyente mo, lalo na kapag hindi nila kilala. Yung trust kasi, pag ikaw yung bridge and yung client mo, so for example, kakilala mo na or somehow nakasama mo na before, of course yung trust nandun na. Pero when it comes sa advisor and then dun sa client is wala pang ganun ka-starting. So, sa'yo talaga mag-start kung paano mo ipapakilala yung mentor mo, the way ka maging parang host. Kumbaga sa pag-host kasi mga ments, tumatak din sa akin sinabi ni Coach Marlon, hindi lang basta nagbabasa ka, tulad nga na sabi niya kanina, diba, natawa kami, ang sabi, hindi sa nguso, kundi sa puso. Kasi 'di ba, yung mga background ng mga mentor natin, mga ments, dapat hindi yun dapat hindi mo lang yung basta kinakabisado. Dapat ikaw mismo alam mo ano yung background ng mentor na babanggitin mo, and hindi lang basta itatatak mo siya sa isip mo, dapat ikaw mismo tatatak mo sa puso mo kung ano yung mga naging result niya at the same time kasi yun magiging result mo in the future eh. So dapat din yung client na makakapakinig nun, naririnig niya sa'yo, ay napapakita mo yung excitement, kung the way mo siya paano ibaksak, para yung kung ano yung gusto mong excitement or feeling ng client, dapat yun yung nakikita niya sa'yo para nagagaya niya, nakikita niya kung paano. And at the same time, kapag maganda yung pagkakabaksak mo sa background ng mentor mo, at the same time, doon niya mabavalue na hindi lang basta-basta yung ipapakilala mo sa kanya. And at the same time, dapat hindi mo pa napapakilala si mentor, nasabi mo na meron kang kumbaga parang may ipapasok ka na i-connect sa kanya kasi baka magulat siya. Sabi nga ni Coach Marlon, baka magulat siya na meron ka palang third party na ipapakausap sa kanya. Hindi niya alam. So yun kasi yung minsan yun minsan yung error talaga. Kaya maganda talaga from the start dapat meron ka ng binabanggit na mentor na i-connect mo talaga sa kanya para siya may na awareness na doon sa magiging flow nung connection sa mentor to the client. So, yun lang po ko. Coach, thank you so much po. Thank you very much, Mentor Sena. And back to you po, Mentor Marlon. Ayan, thank you Mentor Jo and sa lahat ng mga nag-share ng kanilang mga natutunan. Alright, so malapit na tayo matapos, no? Balik na natin dito sa ating PowerPoint slide. Ayan. So, ayan. Sabi din dito, ayan, understood that you will be a mentor too. Okay? So, ayan, how to be a good bridge. Ayan, during a communication, don't interrupt advisor, keep quiet, pay attention, and listen. So, kapag nagtanong naman si mentor mo na, Mens, okay lang ba i-share mo yung testimony mo about the product? Then, so be it, i-share mo. Pero, wag na yung haluan pa ng mga, alam mo yung sumobrang haba na nung sharing mo, hindi pa nga nakakapag-complan. Ang ending, naubos yung oras dun sa testimony mo. Hindi nila alam magkano yung package, magkano yung kitaan. So, make it brief lang din, okay? And precise, di ba? So, pero kunyari, hindi naman pa hinihingi yung kumbaga, huwag tayong magre-rebut, di ba? Huwag tayong sisingit hanggat hindi ina-ask ng mentor, okay? Ayan. So, take notes, record, and keep a good learning attitude. Kasi pagka halimbawa, gusto mo matuto mag-present, gawin mo, yung mentor mo pag nag-present, i-record mo. Tapos, kapag nasa biyahe ka, bago ka matulog, pagising mo sa umaga, bago ka mag-present, pwede mong pakinggan yung bagsakan ng mentor mo para makopya mo. So, ginagawa talaga namin yan. Before pa nagpe-present si VP, naka-record talaga yan. Di ba?
Patago lang namin para hindi mailang yung kausap na nagre-record kami. 'Di ba? Voice record lang yun, tapos pinapakinggan lang namin. Okay? So, ayun. When meeting is in progress, do not leave your seat. Okay? Never build us up C sa A. 'Di ba? Dapat si A ang binibuild up sa C. Pwede mong i-text naman yung mentor mo or i-chat kung ano yung background nung client. Alright? Huwag ipakausap sa advisor hanggat hindi pa natiti up. Make sure bago dumating yung mentor mo, no, dapat meron kang enough time, no, to edify your mentor. Okay? Napaka-importante nun. Okay. Your role as a B before bring your C to meet your advisor, give information about your client to your advisor using the form. So, kailangan din, hinihingi din yun ng mentor mo, ano yung form? Okay? Ano ba yung family niyan? Okay? Occupation niyan, recreation, message, di ba? Ilan ang anak or ilan, kasi for example, pag kunyari, ay may mga anak pala siya, so pwede din i-consider kung may budget siya, isali niya din yung mga anak niya. Di ba? Kasi may YEP program tayo dito para part din sila. Recreation, occupation, anong trabaho niyan? Kung online ng business niya, nasa medical siya o madali niya magagawa yung negosyo na to, alam niya paano i-discuss yung produkto. Or for example, trainer yan, manager yan, may nahawakan na tao. So, kumbaga, magkaka-idea na rin yung mentor kung paano makakausap yung client mo. Ayan, recreation and message yan. Healthy living ba yan? Ayan, so, kailangan inform mo, no? Yung advisor, trabaho ni Bridge yun, hindi na kailangan sabihan ka pa ng mentor mo na, Mens, pasend sa akin yung background ng kausap. Pwede mo na pag nag-o ni mentor mo, sabihin mo na, Mens, ito po yung kakausapin natin, gantong oras, ganto ganyan, dito po nakatira, nagbe-business na to before, nag-network na rin to before, blah, blah, blah. Any idea is makakatulong yon para mas maging madali sa mentor mo na i-close yung deal. Okay? Reconfirm the appointment with C, with client, the day before. Okay? So, at the same time, before the meeting, okay, kailangan na-follow up mo na para maiwasan yung mga nakakancel na appointments. Okay? So, when A and C finally meet, okay, B must tee up A during introduction. Okay? So, never build up C and treat him like a VIP. Dapat ang tinitreat na VIP si advisor para makita niya na agad yung makikita niya na agad na kailangan pala talagang i-edify ang mga mentors dito. 'Di ba? Kasi pag naging member din siya, dapat ganoon din yung treatment niya sa advisor kasi yun yung tutulong sa kanya. After advisor is finished, B has to take over. Okay? Kailangan aware ka din kung ikaw ay bridge bago pa lang na nakasalalay sa iyo yung pagko-close ng deal. Meron kasi kaming yung actually ate ko nung Sunday lang nag-talk siya, binulungan daw siya nung downline niya. Ang sabi daw, galingan mo ha. Parang, hay, nakakuha ka ng empleyado. Nakakuha ka ng ano dito, ng utusan dito. Gawin mo yung part mo. Kaya after na nag-manual sila. Kasi ang mentor mo, magpe-present lang yan. Yung decision making, o yung decision ng tao, nakasalalay sa bridge. Kasi yung bridge yung nag-invite, yun yung may kakilala, dapat si bridge talaga yung magko-closing. Very clear yan. Pwede mo i-chat yan. Pagdating po pala sa closing, part nyo po pala na kayo yung magpo-push sa client na mag-fill up, na mag-form, hindi po ako. Kasi yung trust po niya nasa inyo. In short, tulungan po tayo ha. Kasi magbibigay po ako ng time, gusto ko maging successful yung meeting natin para din sa inyo. Okay? So, kailangan gawin po natin yung part. Gawin nyo po yung part nyo, which is help nyo po kami sa pag-close ng deal. Okay? Pag-fill out ng form at pag-upsell ng package, di ba? Kayo po yung may part nun. Kailangan clear kasi sa bridge yun na part niya. Kasi pag akala niya, pag nag-invite siya, si mentor na bahala, mag-i-invite lang siya. Hindi po. No? Ikaw po ang maglalabas ng form, ikaw ang magpupush siya mag-fill up. Trabaho niyo po yun. Ang trabaho lang ng advisor is mag-present. Ibigay yung best niya sa presentation. Okay? B&A should discuss the flow because follow up for C. Kung di ba nag-join, dapat ma-inform na agad no, nung advisor sa bridge na kung paano ipa-follow up. Pwede mo nang invite sa mga events kung di pa talaga decided. Pwedeng pa-attendin ulit ng another event, pa-attendin ng another presentation. Okay? Ayan, so ito, as we end, I just want to share yung aming naging protocol since last year of March 2024. Actually, before pa to, year 2018 pa lang, protocol na namin to. Ngayon ko lang minemo.
nung last year lang. So, invitation protocol for top mentors in provincial events. Okay, dear Focus Worldwide members, as we continue to strive for excellence and growth within our teams, it's essential to establish standard practices that ensures the best experience for all involved, particularly when inviting top mentors to provincial events. So, pag kasama provincial events, ito may mga event awardings, recognition, alam mo yun, may event ka, pa-IBP, ganyan. Basta may pagganap ka sa province mo, tapos mag-invite ka ng mentors. Dito naka-highlight, these mentors play a crucial role in our development. And it's imperative that we uphold the standard of professionalism and hospitality when extending invitation to them. It is customary in large teams that top mentors are not expected to shoulder the expenses associated with attending sponsored events. Okay? This includes covering plane tickets and accommodation costs, which should be borne by the inviting team. Okay? However, in cases where budget constraints may be concerned, alternative arrangements such as Zoom meetings can be considered. For events held in provinces near Olongapo, Tarlac, Pangasinan, Bulacan, Nueva Ecija, Batangas, Laguna, and Cavite, where travel expenses are minimal, there will be no requirement to provide gas and toll reimbursement. However, it is essential to ensure that these events meet a minimum attendance, okay, of 50 participants. This not only maximizes the value of our top mentors' time, but also fosters a vibrant atmosphere conducive to learning and growth. It's crucial to understand that as we aspire to lead big teams in the future, establishing and adhering to these standards is vital. By doing so, we not only prevent burnout among our top mentors, but also enrich the culture and standards of our team as a whole. Remember, the treatment of our VIP guest mentors must always be the highest caliber. Okay, of the highest caliber. Their presence enriches our events and contributes significantly to the development of our members. Let's ensure that every interaction with them reflects the professionalism and respect they deserve. Ayan, thank you for attention this matter. So, eto po, since 2019 is applicable to my organization. Okay? So, kailangan natin kasi maintindihan na yung mentor natin, investment natin yan. Okay? Nagpa-event ka sa probinsya mo. Sino dito yung mga nasa province? Type nyo po kung anong province kayo. Type nyo po kung anong province. Ayan, Isabela. Men, di ba Isabela? Pag nagpa-event ka dyan, tapos di ka nag-invite ng top mentor, parang kayo-kayo lang. Tama? Walang masyadong significant sa event mo. Sa Batangas, Bicol, kung saan man yan. Ngayon, pag nag-invite ka ng top mentor, kakaiba eh. Kasi ang usually nakikita lang nila sa province mo, kayo-kayo lang. Tapos pag nag-event kayo, nag-awarding kayo, kayo-kayo pa din. Nagigets mo? Pag nag-invite ka ng top mentor, mas iba yung feeling ng mga awardan sa stage, iba yung feeling ng mga leaders mo, mamimit nila yung top mentors. In short, investment din siya. Okay? Kung nag-i-invest kayo sa mga plaque, ginagandahan nyo yung mga sash, ginagandahan nyo yung venue, guys, mag-invest din kayo sa guest mentor. Okay? Dahil iba po yung magagawang impact niyan sa grupo mo. Okay? Yung wisdom niyan, yung learnings niyan, malaking factor po yun sa event mo. Ngayon, kung wala ka talagang budget, pwede ka naman magpasend lang ng Zoom, pero iba po talaga din kapag ka na-invite mo yung top mentor mo. Actually, kung hanggat na-invite mo yung top mentor mo, gawin mo na. Kasi, darating yung time, kahit downline ka pa niyan, hindi mo na yan mai-invite. Tama? Possible, sobrang possible, nandun na siya sa papuntang retirement na siya. Kasi okay na siya eh. Established na siya. Alam mo yun, kaya hanggat kaya mong ma-invite, invitein mo. Guys, ang Team Courageous Bohol, nai-invite pa nila before si Mentor May sa event nila. Ngayon po, hindi na. Bakit? Kasi ang requirement ni Mentor May, bababa ako dyan pag diamond na kayo, Rio. So, may standard na, Mentor May, hindi mo na ma-invite yan hanggat di ka diamond. Baka hindi po kayo aware. Yun na po ang standard ni Mentor May ngayon. Mapapansin mo, halos lahat ng mga nag-invite sa kanya, except siguro yung mga bago niyang binibuild, mga diamond na. Para may standard. Kasi crown diamond, yan, nag-iisa yan.
Tama ba? Bina-value natin yan. Hindi mababayaran ng plane ticket mo, ng hotel accommodation mo, ng pagkain mo, yung oras na binibigay ng top mentor mo sa'yo. Yung effort, yung years of experience, yung years of learnings and wisdom nila, hindi mo mababayaran. Kulang ang plane ticket mo, kulang ang pa-lunch dinner mo. Okay? Kaya dapat no? Importante yan sa atin. Okay? Kasi pag ikaw naging top mentor na, ganyan din ang gagawin. No? Okay, ganyan din ang gagawin ng mga downlines mo worldwide sa'yo. Okay? Ganyan din ang gagawin ng downlines mo worldwide sa'yo. Again, case-to-case basis to. Case-to-case basis to. Kung nagsisimula ka kagaya ko before, tumataya talaga ako. May nag-invite sa akin sa Bacolod na downline ko. Punta ako doon. Ako nag-gas, ay ako nag-aeroplano, ako nag-hotel. Ganun yon. Ginawa ko yun before. Okay? Kasi nagsisimula pa lang ako. 'Di ba? Pero ang natutunan ko doon, nung pagbaba ko doon, yung leader ko, okay lang na-cancel yung appointment. Okay lang na hindi siya aggressive mag-invite. Alam mo kung bakit? Naisip ko, hindi kasi siya yung gumastos ng plane ticket namin. Hindi kasi siya yung nagbayad ng hotel namin. Kaya okay lang sa kanya na ganun-ganun na lang ang nangyari sa pagbaba namin. 'Di ba? Alam mo, awang-awa ko sa sarili ko. Bakit? Kasi kailangan ko pang mag-add sa Bacolod para lang may makausap. Kasi 5 days kami doon. 5 days kami nga. Kasi hindi ganun ka-aggressive yung taong nag-invite sa amin. Ang daming pinangako na may kakausapin daw ganito, may papakilala daw na ganito, ganyan. Tapos pagdating doon, may mga cancel. Ala, ano, tulog na lang tayo, pasyal na lang tayo. Men, marunong din kaming pumasyal. Pero pag pasyal, pasyal. Pag hataw-hataw. Kaya ako bumaba dito para humataw. Bigyan mo akong kakausapin. Ikaw yung taga dito. Para hindi masayang ginastos namin. Ang ginawa ko, nag-ads ako. Nagtok-tok ako doon ng mga hindi ko kakilala. Sabi ko, hindi na pwede mangyari to. Kaya anong nangyari ngayon, okay, lahat ng downlines ko sa Team Focus Worldwide, pag ako na-invite, alam nila tong protocol. I-mention ko lang sila dito. Alam na nila. This coming Feb, nasa Masbate ako, event ng leader namin doon. Pinabasa ko lang to, February 8 to 10. Wala na kaming pinag-usapan. Yes, meant nasa budget na namin yan. Diba? Actually, even yung host nga nila eh. Yung host nila from Manila, gagastosan nila ng airfare and accommodation. Yung host nga yung mag-host sa event mo, kaya mong gastosan. Bakit yung mentor mo hindi? Mas malaki yung value nun at impact nun. Tsaka take note, ang mentor natin tumataya sa resulta. You don't know how much they're monthly with their results. Ang contribution mo lang para sa event mo is plane ticket and hotel accommodation. Hindi mo pa magawa. Diba? Ang tindi ng expenses ng mentors nyo. Just to give you an idea, okay? We're living in this house. This is worth 56 million. By the way, 1 year na namin paid, 3 years na lang. Ang binabayar namin dito per month is 935,000 a month. Pwede naman kami bumili ng bahay na tagto 12 million, kasya naman kami doon. Isa lang na may anak namin. Pero binili ko to para standard sa grupo. Para sa downline ko. Ganon yung binabayaran ko buwan-buwan. And yet, di ba? And yet, the plane ticket, nabibigatan ka. Di ba? Ano yung tinaya ko para sa grupo? Huwag pa natin pag-usapan yung McLaren. Di ba? At yung supercar. So, alam ng mga leaders namin, ganun talaga dapat. Di ba? At saka alam mo, pansin mo, ako kasi 5 beses na ako nakapag-quit. Actually, dapat pang-6 na beses last year. Okay? Pang-6 na beses last na ano lang na nagkaroon lang kami na miscarriage yung baby namin ni Mentor Mitch, 'di ba? Kaya na-move. So ang na-invite si Mentor Jean tsaka si Mentor May, which is okay din. Ang laki ng impact sa grupo namin sa Kuwait. Pero 5 beses na ako nakapunta ng Kuwait. Wala akong ginastos doon. Pero one thing is for sure, sulit na sulit kami doon. Okay? Sulit na sulit kami doon. Bakit? Pagbaba pa lang namin, ang leaders nakaabang na. Okay? Sinamahan kami sa dinner afternoon mentoring. Pag uwi ng hotel, may nakaabang pa ulit na mga leaders. Kami hindi nagre-reklamo. Bayad nila lahat na accommodation. And happy kami kasi na ma-maximize nila kami. Yung stay namin doon.
Kesa naman na kami lahat ng gagastos and all, which is kaya naman namin pagdating doon, taking for granted. Tama ba? Nagigets nyo po? Okay? So, ganun po yung sa team. No, okay? Sa team natin, actually ang team Wolves ganun na rin sila. 'Di ba? Ah, before or after pandemic ata, dinala nila sila Mentor Aryan, Coach Mike, Mentor May sa Italy. No, no, that event. Iba yung impact. Kasi iba yung kinukwento mo lang ito yung mga top mentors, iba yung nakikita na talaga nila yung top mentors. Investment mo yun. Okay? Sa grupo mo. Investment mo yun. Okay? At saka hindi naman nagpapabayad ang mentors eh. Hindi naman nagpapabayad. Oh, di ba ang host may bayad yan? 30,000 hosting, ganyan. Ang mentor mo hindi nagpapabayad eh. Di ba? Yun lang yung request. Di ba? Tumaya ka sa mentor mo. Okay? Huwag kang manghinayang. At saka, alam mo pag ganun, hindi madadala ang mentor mo sa'yo. Okay? Hindi madadala ang mentor mo sa'yo. 'Di ba? Meron kasing mga ganong leaders na ano grabe kung makapag-request ng mentor, bababa sa ganito, magkano toll gate, magkano gasolina. Tapos pagdating doon, hindi man lang bumubunot kapag magbabayad na ng bill. Mens, nagpa-mentoring ka. Tapos mentor mo pa bubunot para pambayad ng bills. Hindi tama yun. Di ba, hindi na nga siningil sa yung toll, gasolina, and all. Tapos, siya pa pagagastusin mo. Tapos, ang pay-in nyo isang Copperman. Amen, baka isim ka na lang yan pag nag-invite ka ulit. Madala sa'yo. Tama po ba? Pagalingan mag-alaga ng mentors dito. Kapag maalaga ka sa mentor mo, may balik yan. Okay? Ulitin ko, pag magaling ka mag-alaga ng mentor, may balik yan. Hindi man yung upline mo magbabalik sa'yo, kahit downline mo, babalik yan sa'yo. Ganyan din yung may experience mong treatment sa team mo. So, this is our culture sa organization namin. This is our practice that I hope that you guys are also kumbaga pina-practice mo din, okay, sa mga ka-teammates mo and sa mga mentors mo. Again, you value your mentors. Yung buhay niyan, binibigay niya sa'yo. 5 days mo sa isang probinsya, iniwanan niya anak niya, ang pamilya niya. Di ba? Huwag mong pa-experience sa kanya yung madadala siya. Kailangan pa-experience mo dyan na babalik at babalik siya. Kasi nafe-feel niya yung value. Tsaka, alam mo, ano yun mas magiging maganda yung magiging edification nun. Di ba? Tingnan mo na lang kung paano mag-edify ang mga ibang team. Dapat ganun ka din. Di ba? Kasi usually nakikita natin tayo yung binibigyan masyado ng value ng mga leaders, ng mga mentors natin, 'di ba? Pagka yung mga OFW, nakikita ko sa inyo nang galing yun Pagka galing yung mga OFW abroad, imimit ng mga leaders dito sa Pinas, bibigyan ng bouquet, tama? May pa-cake pa, may pa-banner pa. Mens, ano ba naman gawin mo din sa mentor mo yun? Kung ginagawa sa'yo ng mentor mo yun, dapat gawin mo din sa'yo. Kasi ang mentor mo, nag-iisa lang. Tama? Okay? So, ayan. So, sabi din dito, ayan. So, yung mga simple lang, no? Okay? Select proper way sa venue. Ayan. Monkey see, monkey do. Okay? Kung anong ginagawa mo sa mentor mo, yun din yung gagawin sa'yo. Okay? Yun na experience ko ngayon. Last time kasi is, last year, nagpa-year end ako sa Okada. Sa buong grupo, in-invite ko si Mentor May. So pag invite ko kay Mentor May, siya yung guest speaker namin. So alam mo yun, nakaukada kami. Tapos, that was 2023. Etong year-end ng 2024, nakita yun ng leader ko, si Mentor Jet. Ginaya niya lang din. Di ba? Alam mo yun, yung dumating ako doon, magsasalita na lang ako. Alam mo yun, kumbaga parang grabe. Kaya kailangan pala talaga taasan natin yung standard natin. Kasi kung ano yung ginagawa natin, yun yung kinokopy. Okay? So, kaya kailangan nating gandahan ang ating standard. Okay, story ng bird, last as we end. May isang magjowa na bumibili ng ibon. Okay? Then, meron silang nakitang ibon na sobrang payat, sobrang tanda na, alam mo yon, laglag na to ka.
tinanong nila kung magkano kasi namahalan sila sa ibang mga ibon na binebenta doon. Ang sabi, 'di ba, nung magjowa, baka libre na po 'yan kasi parang mamamatay na. Okay? Magkano po 'yan? Nung sinabi nung nagbebenta, ay hindi po 'yan binebenta. Priceless po 'yan. Ay ganun? Talaga kahit ganyan na itsura? Opo, priceless po 'yan. Bakit ganun naman? Bakit naka-display pa diyan? Kung hindi naman pala binebenta. At saka ang mahal-mahal, if ever. 'Di ba? Ang sabi, kasi po, lahat na nakita nyo magaganda dito na mga ibon, dyan po lahat nagmula. Dyan po lahat nanggaling. Okay? So, ano moral lesson? Di ba? Ang moral lesson is, kahit anong makita nyong achievements ngayon, no? Nakikita nyo ngayon, that is because Mentor Aryan and Mentor Mike, hindi sila huminto sa negosyo. Pero just imagine, kung 7 years ago nag-quit sila, may experience mo kaya yung magandang income ngayon? May invite ka ba dito? May invite ka ba na nag-invite sa'yo? Na nag-invite sa'yo? Nag-invite din doon sa nag-invite ni Mentor Arian, na Mentor Mike? So doon pa lang eh. 'Di ba? Kailangan maintindihan mo na how we need to value our mentors. And yung moment na wala ka pang kaalam-alam dito, wala kang tiwala sa sarili mo, yung moment na marami kang doubts, lagi mo lang tatandaan to. 'Di ba? Behind every successful person is a mentor who believe in them before they believe in themselves. Siguro ngayon ang galing-galing mo na. Feeling mo ang galing-galing mo na. Pero nung mga panahon na bago ka, 'di ba, ang dami mong doubts. Sinasabi sa sarili mo, kaya ko ba yan? Parang di ko kaya. Talaga ba, mens? Kaya ko magganto? Sino unang naniwala sa'yo? Mentor mo. Tama? Nag-mentor mo ang nag-trust sa'yo, sabi mo, kaya mo yan. Kaya yun palang enough na yun, ments, para i-value natin yung mentors natin. Okay? And because darating yung time, ikaw na rin yung mag-handle din ng sarili mong malaking organization. So that would be all. You can follow me on my YouTube account, TikTok, and Facebook account. And I also have Instagram account. And I hope that marami kayong natutunan. And congratulations to all our leaders ng Team Titans. God bless you more. And this is Mentor Marlon Santos. To God be all the glory. And thank you very much, Mentor Marlon. Ayan po, maraming